Purihin po ang Panginoon, isang mapagpalang hapong pumuli sa ating lahat. Tayo po ngayon ay March 19. Ilang linggo na lamang matatapos na naman ang buwan ng Marso. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay muling magbubukas, mag-aaral ng salita ng Diyos upang dito po sa ating gawain ito na ating Bible study online ay makapagpatuloy po tayo na makapag-aral, makapag-renew ng ating kalakasan sa pamamagitan ng patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Kung ito po ay ating ina-absorb o ating pong ninanamnam yung salita ng Diyos at ating tinatanggap ng bukal sa ating kalooban, ito po ay nagbibigay ng pagpapala, kapayapaan, kasiyahan sa bawat taong naniniwala at nananalig sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Nung last time, nung recent, yung sinundan po nito, ang ating paksa ay tungkol po sa kumpiyansa, confidence. Ano po? Yung kumpiyansa na tayo, na sino bang sumasampalataya na ay kung may kumpiyansa na, confidence na sila ay makakasama na ng Diyos doon sa buhay na walang hanggan sa kabila. Ano po? Kaya purihin po ang Panginoon dahil kung tayo ay kumpiyansado na tayo ay makapaparoon sa Panginoon, ano naman po yung ating commitment? Yung po yung ating pag-uusapan sa hapong ito. Ano po yung ating commitment? Ano po? Ito po ay pinamagatan ko na ito ay paksa natin na commitment. Ito ay pagtatalaga ng ating sarili para sa kapamaraanan at kalooban ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Dahil nga po nabanggit ko na yung ating paksa tungkol po sa pagtatalaga or commitment para sa Panginoon. Tayo po ay makibukas sa aklat po ng Awit. Ito po ay nasa Lumang Tipan, aklat po ng Awit, chapter 37, verse 1 to 6. Doon po sa may mga Bible na hawak nila po ngayon, buksan niyo po sa Lumang Tipan, aklat ng Awit, chapter 37, verse 1 to 6. Doon po sa wala, makisunod na lamang po sa aking pagbasa. Atin na pong basahin yung ating teksto. Sabi po sa Awit 37, verse 1 to 6. 1 to 6 lamang po yung ating pag-usapan dahil kulang po tayo sa oras. Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa 1, huwag kang mabalisa dahil sa masama, huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta, tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahang kang ligtas sa lupain. Verse 4, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Amen. Verse 5, ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Andun po yung diin, andun po yung ating nakuha yung ating paksa. Ulitin ko po yung verse 5. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga. Ano po? Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Verse 6, and the last na ating pag-aaralan. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Purihin po ang Panginoon na pagpala na po ang kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na kami ay patuloy mong ginagabayan sa aming pag-aaral ng iyong salita. Tunay nga po Panginoon ay pinagpapasalamat po namin yung aming teksto sa Awit 37 verse 1 to 6. Yun nga po ay pipiliin namin ang mabuti at huwag may inggit sa masama at ganoon din po Panginoon yung ilalagak namin yung aming pagtitiwala. Ikukumit namin, Panginoon, yung aming pagtitiwala sa iyo, sapagkat tunay nga po, Panginoon, na may mabuting
magagawa ang pagtitiwala, ang pagkukumit o pagtatalaga namin ng aming buhay sa iyo. Salamat po, Panginoon. Muli nga po, Panginoon, ay tinataas ko sa iyo ang lahat po ng naaabot, nanonood, nag-view letter ng aming gawain ito. At ganoon din po ang Milarpes family from San Miguel, Bulacan sa pangunguna po ni Nanay Belia Pangilinan Milarpes. Ganoon din po sa kanyang mga anak, mga apo at mga manugang at kanilang mga kaanak. Dalangin ko, O Diyos, nasamahan niyo po kami, Panginoon, sa hapong ito ng aming pag-aaral. Nawa, Panginoon, ito ay aming manamnam, ma-absorb sa aming mga buhay. At ganoon din po, Panginoon, ito ay tumimo sa pinakamatabang parte ng aming puso at isipan. Salamat po, Panginoon. Papurit, pagsamba, pagluwalhati ay sa iyo, magpakailanman. Ito po ang sama namin dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Ang sabi ko nga po, yung ating pag-uusapan ay commitment. Kakaunti pa lamang po, kaya hindi po muna ako babanggit, pero andyan na po sila magkakapatid, Teresita Milarpes, Jocelyn Milarpes, at ganoon din po si Lucy Milarpes at Evangeline Milarpes. Purihin po ang Panginoon. Dahil nga po ang paksa natin ay commitment, hayaan nyo muna na ako ay magbukas ng konting pahayag o pananalita para sa ating pag-aaral. Purihin po ang Panginoon. Sabi po, ang nagpapakaligaya sa Panginoon ay ang naisin at masiyahan sa malapit niyang presensya at sa katotohanan. Yun daw pong may kasiyahan sa Panginoon ay ang naisin at masiyahan sa malapit niyang presensya. Yung nasa presensya tayo ng Panginoon. At sa katotohanan at katwiran ng kanyang salita. Sa mga nakasumpong ng kaligayahan sa Panginoon ay ipinagkakaloob ng Diyos ang mga hangarin ng kanilang puso. Number 1, tutugunin ng Diyos ang hinaing ng ating mga puso kung ang nanaisin natin ay ayon sa kanyang kalooban. Number 2, kapag nagpapakaligaya tayo sa Diyos at sa kanyang kalooban, ang Diyos mismo ang naglalagay ng mga naisin sa ating mga puso na kanya rin namang isa sa katuparan. Siya nga po ang magpa-plan ng mga nanaisin natin. Ididikta niya yun, pero yun din po ay ganyang gagawan ng katuparan. Purihin po ang Panginoon. Sabi po sa Filipos 2, verse 12 to 13, kaya nga, minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noon kasama ninyo ako, sabi po ni Pablo. May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Tingnan po, hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Kaya kailangan meron po tayong commitment. Ano po? Meron po tayong commitment. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakahiyahang maisagawa ang kanyang kalooban. Di ba sabi ko, ididikta niya ang mga magandang nanaisin ninyo at siya rin ang magbibigay ng katuparan nito. Purihin po ang Panginoon. Dalawa lang po yung aking article na pag-uusapan dito tungkol sa commitment. Number 1, committed to the ways of the Lord. Yung sa kapamaraanan ng Diyos. Tayo ay may committed sa kaparaanan ng Diyos. Sabi nga po sa article 1, committed to the ways of God. Number 1 ay ito po yung number 1. Ang pagsunod sa mga kaparaanan, tingnan niyo pa, ang pagsunod sa mga kaparaanan, yung ways ng God, ay ating commitment sa Diyos. Ang maging katulad niya na sa lahat ng aspeto ay ating regalo o katungkulan bilang tagasunod niya. Tayo ay dapat maging committed to be like our Lord Jesus Christ. Yung maging katulad niya
yung maging kalarawan niya, hindi lamang kalarawan niya, kundi pati sa diwa at isipan. Yun po ang nasa pamamaraan ng Diyos. Yun ang gusto niya na mangyari sa atin, sapagkat sabi nga po sa Genesis, nilikha niya ang tao ayon sa kanilang larawan at kalikasan. Ano po yung kalikasan? Yung po yung attitude. Kaya nga po tayo ay committed to the ways of God upang maging katulad niya. Kapamaraanan niya yun. That is the ways of God. Hallelujah. Basahin po natin ang aklat ng 2 Samuel chapter 22, 21. Umpisa po ng 21. Ito po yung mga kaparaanan ng Panginoon. Number 1, 21. Ako'y pinagpalat, ginantimpalaan, dahilan sa aking matuwid na buhay. Yun po ang matuwid na buhay, yun po ang kaparaanan ng Diyos. Kaya nga po sabi niya, ako'y pinagpalat, ginantimpalaan, kasi He committed. Tayo ay committed to the ways of God. Kaya may gantimpala. Dahil sa aking matuwid na buhay. Yun po yung commitment natin. Yung maging matuwid na buhay. 22. Pagkat ang tuntunin ni Yahweh ay sinunod, hindi ako suminsay sa landas ng Diyos. Kaparaanan ng Diyos na tayo ay sumunod sa tuntunin ng Diyos. Tama po? At hindi kumukontra, sumisinsay sa landas ng Diyos. number 2 po yan, ha? Number 3, 23. Aking kinalima yaong kautusan, sinunod kong lahat sa buo kong buhay. Yun po yung mga gusto ng Panginoon sa atin. Amen? Nalalaman niyang ako'y walang sala, sa gawang masamay lumayo, tuwi na. Dapat, yun niya po sabi niya, yun niya ang ways of God, tayo daw po ay lumayo sa masama. 25. Ako'y pinagpalat, ginantimpalaan, dahil sa aking matuwid na buhay. Katulad na po ng number 21 po yan. Sa 26. Sa nagtatapat, ikaw rin ay tapat sa mga matuwid kang ganap. Ano pong ibig sabihin dito? Dapat daw po sa pagkamatuwid ng Diyos, dapat din tayo ay maging matuwid. Amen? Sabi po, kaya nga po sabi ko, yung kapamaraanan ng Panginoon, ang gusto niya ay yung tayo ay maging katulad niya. Amen? Maging ang tawag dito? Maging kaparehas niya o katulad niya. Kalarawan niya. Amen. Sa 27, sa pusong malinis, bukas ka at tapat, ngunit sa balakyot, hatol mo'y marahas. Ayaw po ng Diyos yun. Kaya nga sabi, ang gusto niyo po ng Diyos ay meron tayong pusong nagtatapat. Malinis na puso, mapagtapat. Amen? Hindi nagsisinungaling. Sa pusong malinis, bukas ka at tapat, ngunit sa balakyot, hatol mo'y marahas. 28. Iniligtas mo yaong mga aba, ngunit yaong mga hambog ay ibinababa. Napag-aralan na po natin yan. Ikaw po, O Yahweh, ang tanglaw sa akin, tanging patnubay ko sa daang madilim. Siya nga po, yung umaalalay, yun ko po ay kaparaanan ng Diyos na ayaw na tayo ay mapapahamak. Sa 30, and the last, hanggang 31 pa pala tayo. Sa 30, kung ikaw, O Diyos ko, ang aking kasama, anuman ang hirap ay nasasalunga. Amen? Nasasalunga. Amen. 31, the last. Sa paraan ng Diyos, walang maipipintas. Yung sinasabi ko, yung kaparaanan ng Diyos, walang maipipintas. Pangako ni Yahweh ay pangakong tapat, sa napapakupkop, siya ay kalasang. You see, sa paraan ng Diyos, walang maipipintas. Tunay nga na lahat ng kanyang kaparaanan para sa atin ay wala pong maipipintas at wala pong masama sapagkat ito po ay
101% na kabutihan para sa atin. Kaya nga po sabi ko natin, ang title natin sa Article 1, Committed to the Ways of God. Amen. Committed tayo. Maging kung meron tayong nakalagak yung ating sarili sa kaparaanan ng Diyos. Pangalawa po, sa Hope. Aklat po ng Hope, chapter 23, verse 10 to 14. Ito po yung mga kaparaanan ng Diyos. Amen? 10 to 13. 11. Sabi po, 10 to 14. Ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Dapat nga naman. Pagkat tinaluntun ko ang kanyang tuntunin. You see, tinaluntin ko. Sinunod ko. Ginaya ko. Amen? Ang kanyang tuntunin at sa ibang landas, hindi ako bumaling. 12. Ako'y hindi lumalabag sa kautusan ng Diyos at ang kanyang kalooban ang aking sinusunod. Amen? We are committed to do His ways. Amen? Hallelujah. 13. Walang makababago sa kanyang adhika. Ang iniisip niya ay siyang ginagawa. Sa 14, ang pinasimulan niya sa akin ay lulubusin, ang marami niyang balak ay kanyang gagawin. Amen? Yun po yung mga ways, kaparaanan ng Diyos. Kaya yun po tayo, dapat ay committed po tayo doon. Dahil nga hindi niya po tayo ipapahamak sa kanyang kagustuhan, sa kanyang kaparaanan. Amen? Awit 119. And this is the last 119:33 to 36. Purihin po ang Panginoon. Sabi po pinag-uusapan po natin ay committed to the ways of God. Committed tayo sa kaparaanan ng Diyos. 33, sabi niya po. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Amen. Ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos may naroroon ang ligayang inaasam. Bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos. Committed, hangarin mo. Ilagak mo. You are destined to commit yourself to the ways of God. Amen? Kaya nga po, bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Amen? Galing po. Kaya nga po, sabi po dito, sa first part natin, Article 1, committed to the ways of God. Number 2 naman, committed to the ways, committed to the will of God. Committed tayo sa kalooban ng Diyos. Pansinin niyo po, yung first part ay ating gagawin para sa Diyos. Ano po? Sa second part, committed to the will of God, susundin po natin yung kalooban niya, ito po ay para sa atin at sa ating kapwa. Yung will, yung kalooban ng Diyos ay i-commit natin, hangarin natin, ilagak natin yung ating commitment sa kalooban ng Diyos para makapaglingkod sa kapwa at sa atin sarili. Amen? Kaya nga po dalawa Yung isa ay para sa Diyos, yung pangalawa. Yung ways of God ay para sa Diyos at yung will of God ay para sa atin. Amen? Ang pagsunod na naman sa kanyang kalooban ay ating commitment sa ating kapwa at sa ating sarili. Sinabi ko pa. Ang kanyang kalooban ay sundin natin ang kanyang mga utos at alituntunin kung paanong tayo kanyang minahal ay dapat din naman tayo umibig sa kapwa. Kung tayo kanyang pinatawad, dapat din tayong magpatawad. You see? Yung will of God ay pinatawad tayo.
Inibig niya tayo. Kaya dapat tayo ay umibig at magpatawad. Amen? Kaya nga po sabi ko, para sa ating sarili at para sa ating kapwa. Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 11 to 12, mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang nakakita sa Diyos kailanman, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Amen? You see? Kasi nga po, siya ang unang umibig, kaya kailangan, kung paano niya tayo inibig, ganun din, umiibig din tayo sa ating sarili at sa ating kapwa. Yun ang kalooban ng Diyos. Amen? Colossians chapter 3 verse 13. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hininakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. Amen? Yung sinabi ko kanina, tungkol sa pag-ibig, ganun din naman sa pangalawa, yung tungkol sa pagpapatawad. Amen? Isa pa po, sa 1 Peter 4:19, kaya't pati ang mga nagbabata ng hirap ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa Diyos na laging tapat sa kanyang pangako. Itinalaga nila sa kanya ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. You see? Kaya nga po, yun po yung pagtatalaga. Ano po? Sabi po sa awit 25 verse 8 to 9. Ito na po yung last one natin. Reference para po dito sa committed to the will of God. Sabi po sa awit 25 verse 8 to 9, mabuti si Yahweh at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Amen? Kung ano po yung kalooban ng Diyos, yung kalooban niya ay kanyang itinuturo sa atin para nga naman tayo ay makapaglingkod sa ating kapwa. Sa una, makapaglingkod sa Diyos. Pangalawa, makapaglingkod sa kapwa. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Dako na po tayo sa ating conclusion. Napakaiksi po ng ating teksto ngayon. Ang pinag-aaralan po natin ay yung paglalagak ng ating katungkulan, committed tayo pagsilbihan ng Diyos. Sabi nga po sa Marcos chapter 12 verse 30 and 31, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, buong kaluluwa. At ang pangalawa ay mahalin mo ang kapwa gaya ng sa iyong sarili. Kaya nga po dalawa yon, ways of God and the will of God. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi po sa English, meron po akong English na naihandang kasabihan tungkol dito. What we are is God's gift to us. Kung ano tayo, ay ito ay kalooban ng Diyos. Ito ay regalo niya sa atin. What we are is God's gift to us. What we become is our gift to God. Kung ano naman yung ating magiging attitude, yung magiging kaparaanan at kalooban, ay para naman regalo natin sa ating Panginoon. Amen? What we become is our gift to God. Kaya nga po, lahat ng ating gagawin, lahat po yung ating yung magiging karanasan ay ating regalo sa Diyos. Palagay ko, pag yun ang inaisip natin, hindi na tayo magkakagawa talaga ng kasalanan kasi lahat ng kaparaanan na gagawin mo, iregalo mo sa Diyos. Paano kung ano po? Magbibigay po ito ng paalala. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Conclusion, sabi po, ang salmong ito ay hindi isang panalangin.
kundi hanay ng mga kasabihan o katuruan tungkol sa makadiyos na karunungan. Ang tema nito ay ilaga, ikumit ang ating sarili sa Diyos upang maging katulad niya, upang tayo ay kanyang kalugdan at sundin ang kanyang kalooban upang maging halimbawa naman para sa iba. Amen? Ulitin ko po. Ang salmong ito ay hindi isang panalangin, kundi hanay ng mga kasabihan o katuruan tungkol sa makadiyos na karunungan. Ang tema nito ay ilaga. Sabi ko nga na pag-isapan natin kanina, i-commit ang ating sarili sa Diyos upang maging katulad niya. Number 1, upang tayo ay kanyang kalugdan. At number 2, at sundin ang kanyang kalooban upang maging halimbawa naman sa iba. Amen? Kawikaan chapter 11:20. Ang sabi, ang isip ng masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid sa Panginoon ay kasiyahan. Amen? Yung bibigyan mo ng kasiyahan. Kaya nga po doon sa second sentence ng sinabi kong English, what we become is our gift to God. Amen? Kaya sabi nga po doon, ngunit ang lakad ng matuwid sa Panginoon ay kasiyahan. Nasisiyahan ang Diyos sa mga taong matuwid, yung gumagawa ng kabutihan. Amen? Kaya nga po, yun po ay ating regalo para sa Panginoon. What we become is our gift to God. Amen? Kawikaan chapter 3 verse 3 and 4. Pananalig at katapatay, huwag mong tatalikdan, ikwintas sa iyong lieg at itanim sa isipan. Sa gayon sa iyo ay malulugod itong Diyos. Magiging mabuti ka sa paningin ng sansinukob. Tilutin ko. Dalawa na naman po yan. Atin niyo po. Sa gayon, sa iyo ay malulugod ang Diyos. At magiging mabuti ka naman sa paningin ng sansinukob. Magiging mabuti ka naman sa kapwa mo. Amen. Kaya nga po sabi ko sa inyo, what we are is our gift to God, and what we become is our gift to God. Hallelujah. Sana po may nakuha po tayo aral sa araw na ito. Ang kailangan po natin ay mag-commit sa ways of God at mag-commit sa will of God. Dalawa po yon, kaparaanan at kalooban ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Dako po tayo sa pananalangin. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay dadakong muli sa ating prayer time. Patuloy po nating hihilingin ang healing at recoveries nila Francis Pulido, Remedios Santos, Nelson Manso, na pare-pareho pong dialysis patient. Healing at recoveries para kila Merly de Belen Paulino, Violeta Amoyo, Ariel Arroyo, Teresita Sangkate. Gayon din po, total recoveries para kila Sandra Luis Postino and Baby Savion. At recoveries din po para kila Marciana Pajardo at Teresita Milarpis. At para po kay John Patrick Castro, wisdom and strength para sa kanyang pagtitraining at ingatan siya ng Panginoon sa kanyang physical at spiritual na buhay. Gayon din po hanap buhay para kila Jane Milarpis, Marvin at Delisay Castro. Gayon din po sa ating mga kaanak, kaibigan ng mga OFW na nasa mga bansang Japan, Abu Dhabi, Dubai, Norway, Hong Kong, Jeddah, USA, Australia, Middle East, Canada, Malaysia, Italy. Patuloy po nating hilingin sa itaas sa Panginoon ang kanilang mga concerns. Gayon din po para po sa ating mga kaibigan, kaanak na naka-join sa mga sandaling ito para po sa mga concerns nila Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Lucy Milarpis, Evangeline Milarpis, Rochella Vanessa Santos, Amalia Milarpis Santos, gayon din po
Mga concerns nila Christy Amoyo, Nita Panganiban, Eloisa Tolentino Estrella, at ni Gloria Bravo. Ganyan din po sa lahat ng mga tumutunghay at tutunghay pa sa ating BS Online, at sa mga tumutunghay sa mga shares nila Lucy Milarpis, Evangeline Milarpis, at ni Christy Amoyo. Patuloy po tayong manampalataya na ang Panginoon ang kumilos sa ating mga buhay. Ganyan din po, patuloy po nating hilingin sa Panginoon na itong virus na dulot ng COVID-19 ay magkaroon na po ng kawakasan, mawala yung ating mga alalahanin at yung pong mga patuloy na kabagabagan sa ating mga buhay. Patuloy po tayong manampalataya na kikilos ang Panginoon sa ating mga panalangin sa ating mga buhay. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sabay-sabay po tayong manalangin. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Muli, Panginoon, kami po ay lalapit sa iyo, sasamba at mananalig na sumasampalataya sa iyong kabanalan. Sa hapon po ito, Panginoon, hayaan niyo po, Panginoon, na kami ay magpuri, magpasalamat sa lahat po ng mga itinuturo mo sa amin, lalong-lalo na, Panginoon, yung Panginoon paksa namin about commitment. Na magkukumit kami para sa iyo, magkukumit din po kami sa iyong kalooban para sa aming kapwa at sa aming sarili. Salamat po, Panginoon, sa kaalaman, katuruan mo, Panginoon, para patuloy nga po, Panginoon, na ang buhay namin ay malagay sa mabuting kaparaanan, mabuting kalooban, Panginoon, ayon sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, patuloy kang mangusap sa aming kalagitnaan, patuloy kang umabot sa aming mga kahilingan, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, sa aming mga idinadalangin ng kagalingan sa lahat po ng mga karamdaman. Dalangin namin, O Diyos, ang kagalingan po para kay Francis Pulido, Remedios Santos, Nelson Manso, sa kanilang pagdadialysis, sa kanila pong karamdaman ay matigil na po ang proseso ng dialysis sa kanilang mga buhay. Ganun din po, Panginoon, kagalingan po para kay Violeta Amoyo. Ganun din po, Panginoon, sa kay Teresita Sangkate. Ganun din po, Panginoon, sa kay Ariel Arroyo. Dalangin ko din po para kay Ate Merly de Belen Paulino sa kanyang karamdaman sa kanyang binti. Dalangin ko, O Diyos, ang kagalingan na po para po sa kanilang mga karamdaman nito. Alam namin, Panginoon, na ikaw lamang ang dakilang Diyos na manggagamot sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at kalooban at awa, O Diyos. Sila nga po, Panginoon, ay makatagpo na ng kagalingan. Ganon din po, Panginoon, ang recovery po para kila Teresita Milarpis, Marciana Pajardo, at ganon din po kay Sandra Luis Faustino na nakaraos po, nagdaan po sa kanyang cesarean, at ganoon din po pagpapala at kalusugan po sa kanyang baby na si Baby Shebion. Dalangin ko rin po, Panginoon, patuloy po namin tinataas sa iyo ang kalusugan, kalakasan po ni Patrick, kanyang katalinuhan, karunungan, ay iyong pagkaloob sa kanya, Panginoon, dahil po sa kanyang paghahawak ng mga machineries na mga push button machineries, dahil nga po high-tech ang mga gamit sa Japan. Dahil dalangin namin, O Diyos, na ito ay kanyang matutunan ng madali. Ganon din po, pagpalain mo po ang kanyang kumpanya, pagpalain mo din po, Panginoon, ang kanyang mga kasama sa trabaho. Ganon din po ang kahilingan ng hanap buhay para po sa mag-asawang Marvin Castro at Dalisay Castro, at ganon din po kay Jade Milarpis. Katagpuin mo na po, Panginoon, ang kanilang mga ninanais. Hindi po kami, Panginoon, nagsasawa na ito ilapis sa iyo. Sa pagkatunay nga po, Panginoon, na wala kaming maasahan, wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Ganon din po, Panginoon, sa mga OFW na aming mga kaanak, kaibigan, kakilala. Ganon din po, Panginoon, tinataas po namin sila sa iyo. Sila John Patrick Castro, Juby Moyo and family, Maria Jesus Corpus and family. Ganon din po para kay Glenda Yamaguchi na nasa Japan, kay Marciana Pajardo, Ricardo Singh na nasa Abu Dhabi,
kay Lucy Milarpis at sa pamilya po ng Sharma na kanya employer na nasa Dubai. Ganon din po sa magkapatid na Sarah Cruz at Lenny Cruz at ang kanilang pamilya. Ganon din po kay Alfred Santos at kay Cathy Angeles at ang kanilang pamilya na nasa USA. Kay Glenda Pagaduan na nasa Hong Kong, kay Marvin Pangilinan na nasa Jeddah, kay Esther Hipolito na nasa Norway, kay Christy Amoyo na nasa sa Malaysia, kay Eddie Hilario and family na nasa Canada, ganon din po kay Ed Cabrera, Lynn Maglake, Bus Gonzales na nasa Saudi Arabia, ganon din po para kila Ate Jane Baniken and family, Ate Amy Basco and family na nasa Australia, at ganoon din po sa aking mga pamangkin na sila Irene Apostol Salaroli, Maribel Apostol Pulido, Heidi Apostol Barbieri, ganoon din po kay Danilo Apostol at ang kanyang pamilya. Ganon din po, Panginoon, kay Lea Sigalay Capurali at kay Denden at Lua Sigalay na lahat po ay nasa Italy. Dalangin ko, Diyos, sa lahat po ng aking nabanggit na OFW, kanakaanak, kaibigan. Dalangin ko, Diyos, sa iyong pagpapala sa bawat isa. Ganon din po ang iyong gabay, patnubay, kalusugan din po nila, Panginoon, ay iyong pagkaloob, kalakasan. Ganon din po, pagpapala po sa lahat po ng kanilang mga hanap buhay, pagpapala po sa kanilang anumang negosyo meron sila. Dalangin ko, O Diyos, na katagpuin mo po ang lahat ng kanilang pangangailangan, katagpuin mo din po, Panginoon, ang mga pagpapala para sa kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon, at patuloy din po namin inilalapit sa iyo ang lahat po ng tumutunghay sa shares po na Lucy Milarpis at Evangeline Milarpis at Christy Amoyo. Dalangin ko, O Diyos, na sila ay iyong abutin, katagpuin ang kanilang kahilingan, gabay at patnubay at pagpapala po sa bawat isa. Ganon din po, pagpapala, kalakasan, kalusugan po para kay Lucy Milarpis, Evangeline Milarpis at Christy Amoyo na nag-share ng iyong gawain. Salamat po ng aming gawain. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Ganon din po ang nakasama po natin sa hapong ito, ng aming gawain ng Bible Study na sila Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Lucy Milarpis, Evangeline Milarpis, Rosela Vanessa Santos at Amalia Milarpis Santos na pare-pareho pong nasa San Miguel. Ganon din po kay Christy Amoyo na sa Malaysia, Atenita Panganiban, Eloisa Tolentino at Gloria Bravo na aking mga batchmates sa elementary. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa kanilang mga buhay. Patuloy nga po, Panginoon, na sila ay malakas ang pananalig at pananampalataya na ang lahat ay magagawa nila dahil sila, Panginoon, ay nagtitiwala sa iyong kapangyarihan. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang magbigay sa kanila ng kalakasan. Iba yung kalakasan, iba yung kalusugan, iba yung pagpapala, Panginoon. Hindi lamang, Panginoon, sa pananalapi, kundi, Panginoon, para sa kanilang pamilya at sa kanilang mga espiritual na buhay. Dalangin ko, Diyos, na muli po, Panginoon, na sila ay yung katagpuin sa lahat ng kanilang pangangailangan. Wag niyo po silang lalagpasan, lalong-lalo na, Panginoon, ang proteksyon nila laban sa COVID. Ganon din po, Panginoon, karagdagang kalusugan, kalakasan po kay Nanay Belia sa kanyang karamdaman at kalusugan. Dalangin ko, O Diyos, na maitaguyod ang kanyang mga maintenance na gamot. Dalangin ko ang iyong pagpapala na aabutin mo po, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. Salamat po, Panginoon. At ganoon din po sa aming Governor Daniel Fernando, sa aming Vice Governor Willie C. Alvarado, at sa lahat po ng Sangguniang Panglalawigan. Ganoon din po, Panginoon, kay Antoinette Constantino, yung aming pong Provincial Administrator, at sa lahat po ng empleyado ng Accounting Office ng Kapitolyo sa pangunguna po ni Ma'am Marites Prehinal. Batid mo po at dilingit sa iyo ang kanilang mga pangalan. Dalangin ko, Diyos,
na sila din po ay iyong gabayan at patnubayan. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang iyong pagpapala, kalakasan, kalusugan sa bawat isa. Ganon din po, Panginoon, ang proteksyon sa laban sa COVID. Salamat po, Panginoon. Salamat at patuloy kang kumikilos na mamagitan sa aming mga Bible study na ito na ginagamit mong pagpapala para sa aming mga kapwa. Tunay nga po, Panginoon, na ang lahat ng aming ginagawa ay aming paglilingkod, hindi lamang pagkukumit sa iyo, kundi pagkukumit din po para sa aming mga kapwa. At ganoon din po, Panginoon, ay ikaw ang aming maparangalan sa lahat ng aming ginagawang ito ng aming Bible study. Tuloy nga po, Panginoon, ang lahat ng kapurihan, pagpapala ay tinataas namin sa iyo. Kadakilaan, kaluwalhatian ay sa iyo magpakailanman. Ito pong sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. Ako po, tayo po ay dadako. Maaga po tayong matatapos. Nasa 40 minutes pa lamang ang ating pag-aaral. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dadako na sa ating acknowledgement para po sa ating mga nakasama sa hapong ito ng ating Bible study. Sila po ay sila Jocelyn Milarpis, Teresita Milarpis, Lucy Milarpis, magkakapatid po ito, Evangeline Milarpis, Amalia Milarpis Santos, at ang kanyang anak na si Rosela Vanessa Santos. Ganon din po kay Christy Amoyo from Singapore, kay Dalia de la Cruz na from San Miguel, Ate Nita Panganiban, kay Eloisa Tolentino, aking batchmate sa elementary, at Gloria Bravo, na aking batchmate din. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa inyong pagsubaybay ng ating gawain. At patuloy ko nga po na pinasasalamatan ang lahat din po ng ating mga kaanak sa malalayong lugar na sumusubaybay ng ating gawain. Hindi ko na po iisa-isahin dahil po tayo ay nasa YouTube na ngayon. Alam nyo na po, lahat po ng nagre-react, nanonood later ng ating gawain. Kilala nyo na po kayo. Nakilala nyo na po ang inyong sarili. Na kasi kayo po ay nakikita ko po ang inyong mga pangalan. Hindi ko na po babanggitin. Mga kaanak, kaibigan na sumusubaybay ng gawain ito. Ganon din po sa aking mga batchmate sa elementary at sa high school na sumusuporta at nanonood din po ng ating Bible study online. Patuloy naman po ang aking panalangin sa aking morning devotion. Kasama po kayong lahat. Lahat po ng nasa papel na ito ay aming dinadala sa aming morning devotion. Kaya nga po, ako ay nagpapasalamat sa patuloy na sa pagsubaybay nyo at pagsuporta ng ating gawain. Ang Diyos po ang napaparangalan, ang Diyos po ang nabibigyan ng karangalan sa ating kalagitnaan. Sa ating pong panonood, sa ating pong pag-aaral ng ating Bible study, tayo po ay malalagay sa kabutihan at naayon sa kanyang kalooban. Purihin po ang Panginoon. Muli, tayo po ay muling magpapaalam. Pansamantala, tayo po ay lulooban po ng Diyos at tayo po ay magkita-kita po sa araw po ng linggo, March 21, sa ating muling pagbabible stand. Purihin po ang Panginoon. Ang pagpapala, pag-iingat, gabay at patnubay ng Diyos ay sumaating lang. Bye-bye now. To God be the glory.